one of the factors that you should look for in an investment. So, kaya naman kung gusto mo malaman kung ano yon, panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero, kung bago ka pa lamang pala, again, mga ka-traders, no, dito sa aking YouTube channel or sa aking TikTok account, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na, no, dahil marami kang matututunan dito sa mga videos na ginagawa natin about business, finance, and economics, no. Syempre, para sa mga kababayan nating Pilipino, sa mga youth, estudyante, at corporate workers, at kahit simpleng mamamayan ka lang na Pilipino, no. So, gumagawa tayo ng mga contents like that na makakatulong po sa inyo, no. But without further ado, alamin na natin kung ano yung isang factor na yon. So, take note, ano yung isang factor na yon? Maraming factors, pero ang isang factor na dapat tinitignan natin sa isang investment ay yung risk and return. Alam ko po, narinig nyo na yan, pero meron pa akong idadagdag, no? So, medyo complex yung bibigay nating examples, pero nandito naman po ako para ipaliwanag yan ng mas simple, no? So, unang-una po, no, madalas na tanong natin, no? Halimbawa, kapag may mga investment analyst, may mga investment coaches, no, financial coaches, sir, ano po magandang investment? Sir, ano po magandang negosyo? Di ba? Yan yung traditional na tanong no, na hindi mamatay-matay. So, alam niyo po, no, sa investments, no, when we say high risk or low risk investments, yan po ay nakadepende sa taong mag-i-invest at magte-trade. Alam naman po natin yan, kapag conservative ka or less aggressive, ibig sabihin po nun, more on low risk, low return yung mga pipiliin mo na investments, no? Kapag ka naman ikaw ay bata pa, wala pang pamilya, katulad ko, no? So, kumbaga, subok ka lang na subok, but it is only as well calculated risk, no? Ngayon, talking about risk and return, meron pa po akong isang example sa inyo, no? Halimbawa, in choosing investments, no? Let us say, stocks and bonds, no? Ano ba yung mas maganda dyan, no? Unang-una po kasi ang stocks or bumibili tayo ng shares ng companies, no? Yan po ay tinatawag natin na equity security. Ibig sabihin po natin dito na yung capital appreciation niya, no, yung performance niya nakadepende po, no, doon sa company, no, depende doon sa halimbawa yung macroeconomics ng isang bansa. So ibig sabihin po nito, yung pagkita mo ng pera doon sa investment na yun ay nakadepende sa market and the performance itself. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ka nalugi yung kumpanya, more on, no, kasama ka doon. Pero kapag ka kumita sila, magbibigay sila ng mas malaking dividends and capital appreciation, mas okay. Pero, ang example naman po ng bonds ay yung mga government securities, no? Halimbawa po yung treasury bills, treasury bonds. Yun po yung tinatawag natin na fixed income securities. Ibig sabihin po, ito, risk-free investment. Diba? Kapag ka nagkukumpara ka ng investment, ganun dapat, no? Ito ba, mas malaki ba yung risk neto? Mas malaki ba yung return neto? Ano ba yung mapapala ko dyan, no? Dapat ganun po tayo mag-isip. So, back to the topic, no? Halimbawa po, no, dito sa stock market, halimbawa po, yung Philippine Stock Exchange Index, no, yung PSEI natin, yan po ay halimbawa lang, no, hindi ito real-time data, magbigay muna tayo ng halimbawa. Pwede kang kumita ng around 7 to 10%, no, average return in 1 year. Halimbawa, yun yung average return niya in a year. So, meaning, pwede kang kumita, no, between 7 to 10% or pwede pang mas mataas. Okay po? But, averagely, ganon. While, dito naman po, halimbawa, sa mga government securities na nag-o-offer ng 5%, 6%, no, per annum, pero risk-free naman, anong mas maganda dun sa dalawa? Anong mas okay? So, tulad nga po ng sabi ko kanina, yan po unang-una magdedepende sa taong magte-trade at mag-i-invest kung saan niya lalagay pera niya, no, baka yun ay retire na. So, syempre, mas ilalagay niya dito sa mas safe na investment or bonds, no? So, halimbawa naman po, bata pa, wala pang pamilya, katulad ko, more on yan ay aggressive. So, ngayon po, ito na ang system. Paano nyo pagkukumparin yan? No? Kung ang government securities ay nag-o-offer, no, ng let's say na 6%, no? Pero yung pag nag-invest ka naman sa stock market, let's say average return in 1 year, or let's say pwede kang kumita ng 8%, no? Between the
8%, 6%, meron, yun po yung tinatawag natin na premium. Yung 2% na yun. Diba? Ibig sabihin, nag-invest ka nga sa stocks, pwedeng mas malaki yung kitain mo, pero may risk naman siya. Diba? Ngayon, kapag ka nag-invest ka naman sa government securities, no? 6% na nga yung kikitain mo, wala pang risk. So, kumbaga, ang ibig sabihin lang nun, no? Pwedeng mas malaki yung kitain natin dito pero hindi mo sigurado kung hindi ka nag-aaral maigi, pwedeng mas malugi ka pa, 'di ba? Ngayon, kung ilalagay mo na lang yung pera mo sa mga fixed income securities na hindi mo alam kung paano pa palalaguin pera mo pero kikita naman siya ng eventually 5%, 6% per annum, ibig sabihin po nito, mas okay yung bonds. Kung ikaw ay medyo conservative or medium nasa moderate risk tolerance ka, 'di ba? Risk tolerance mo. So, yun po, no, yung tinatawag natin na risk and return. Pinapagkumpara yan sa mga several industries at sa mga comparison of alternative investments, no? Ano ba mas maganda? Bitcoin ba o Tesla? Ano ba mas okay, no? Pwedeng magkaiba, crypto to, stock to. Pwedeng parehong stock, pwedeng parehong crypto. Yan po ay tinatawag natin na comparison analysis, no, or relative analysis kung magkapareho sila. So yun po, no. Alam ko, pasensya na, medyo academics ang dating or medyo complex ang dating, pero yun yung mas malalim pa na pagtingin doon. No, kung ako may pera at hindi naman ako sobrang galing mag-trade, hindi ako sobrang galing mag-invest, lalagay ko na lang kasi konti lang naman yung diferensya, no? Less risk siya, wala nga siyang risk, 6%. Pero dito pwede kang kumita ng 8%, 9%, 10%, o pwede mas mataas, hindi ka nga marunong, no? Yan po ay nagdedepende sa maraming factors po. Kaya yan yung isang papansinin ninyo, yan yung isang titignan ninyo kapag kayo ay nagte-trade, kapag kayo ay nag-i-invest, no? Yung risk and return, no, ng mga asset classes na inyong pinagte-tradean. Kapag crypto po ang usapan, aba, ako, may risk and return pa ba dyan, no? Meron pa naman, no? Pero sobrang lala nga lang ng volatility or yung paggalaw po ng presyo. Yan nga, no? Crypto trader, no? So, kaya nga sa atin sinasabi, risk management, portfolio management. Ibig sabihin po nito, ito yung pag-manage natin or pag-aayos natin, no, pag-systematize ng ating mga trading ventures, no, such as mag-journal ka, mag-research ka, mag-analyze ka ng charting, 'di ba? Yun po yung due diligence, no, as an investor, as a trader na dapat nating ginagawa. Okay po? So, yun lang mga traders, umabot na ng 8 minutes tong video na to. Kung meron pa kayong mga katanungan about financial management, investment management, portfolio management, and other finance and business, economics, no? Mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga topics, no, na pwede nating aralin, and definitely we will come up, no, sa several sessions ng mga contents para syempre marami namang matutunan yung ating mga tagapakinig, no, yung mga ka-traders natin. So once again, yun po thank you. Ako nag-stay ka pa rin sa part ng video nito. Nagantong shirt na lang ako kasi sabi, alam mo yun, thank you dun, no? Medyo nag-viral tayo ng konti, no? Hindi naman po ako sikat, no? So, ako lamang po ay simpleng nagtuturo, no? I was once also a finance instructor, and then definitely we are several years in the capital market industry, and then, no, I'm taking up business, BS Finance course, no? And I also earned my post-nominal title, Financial Modeling and Valuation Analyst. Kaya syempre nakakapagturo po tayo, no? but I'm still also a student, no? Kaya naman alam ko maraming makaka-relate po dyan, no? Kaya once again, thank you po sa panonood sa video na to. Pati yung mga nag-comment sa mga nakaraang videos ko na wala daw akong alam, no? Alamin nyo muna kung sino ko, ano yung mga tinuturo ko, ano yung alam ko, para syempre nagkakaintindihan po tayo, no? So, yun lang, once again mga traders, like nyo po kung nakatulong sa inyo at mag-comment pa kayo kung ano yung mga topics, no, na pwede nating i-discuss, especially about finance and economics, no? So, kaya yun lamang po mga ka-traders. God bless you all and see you sa ating mga next upcoming
vlogs, no? Uploads na po natin yan. Thank you and see you on the next vlog.